Kristo. Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Tingin ko, in general, tayong mga Pilipino ay malilinis na tao. No? Kaya nga, araw-araw, hindi lamang isang beses, kung hindi higit pa doon, tayo ay naliligo. Kaya ang sabi tuloy ng ibang mga lahi, ang ibang mga Pilipino ay medyo malansa yung pang-amoy sa amoy, no? Bakit? Kasi yung amoy ng tubig. Ayaw natin na yung ating damit ay merong amoy. Kaya ating ito kinukula, nilalabhan ng maigi, binibilad sa araw, at minsan nilalagyan din ng fabric conditioner para mabango at malinis. Pati sa mga pagkain, ayaw nating kakain na hindi hinuhugasan muna yung ating biniling pagkain. Pati sa ating mga tahanan, sabi nga natin, kahit maliit ang tahanan, basta malinis at maayos, maganda. Kaya in general, gusto natin malinis. Hindi lamang yung ating katawan, kung hindi pati yung ating paligid. Alam po nyo, pati ang mga Hudyo, pinahahalagahan nila ang kalinisan. At para sa mga Hudyo, ang kalinisan ay tanda ng kabanalan. Kaya nga sinasabi natin din is cleanliness is next to godliness. Pero maganda ang kalinisan, ngunit may mga pakakataon ito ay nagiging delikado. Kapag nagiging sobrang matikuloso ang tao kapag pag-uusapan ang kalinisan. At yan ang nagiging problema ng mga eskriba at pariseyo nung panahon ni Jesus. Kaya nga sa ating ebanghelyo, agad-agad kanilang napansin na ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi muna naguhugas ng kamay, ayon sa mga turo ng kanilang mga ninuno. Maganda po yung bahaging yun na paulit-ulit binabanggit sa ating ebanghelyo, ayon sa turo na kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Sapagkat para sa mga Hudyo, kailangan maglilinis, maghuhugas ng kamay, ng pinggan, ng paligid. Kasi ang iniisip nila, kapag ikaw ay kumain nang hindi ka naghuhugas ng iyong kamay ng maigi, ikaw ay pwedeng pasukan ng demonyo, na ang tawag nila doon ay sa shibta. Ang sabi nga nila, kapag kumain ka nang hindi naghuhugas ng kamay, parang kumakain ka ng dumi. Parang kumakain ka ng dumi. At para sa mga Hudyo, pati yung paghuhugas ng kamay, merong measurement yan, merong pattern yan. No? Hindi lang basta makapaghugas ng kamay. Kung hindi ang sabi nila, yung tubig talagang naka-reserve yun para sa paghuhugas ng kamay. Hindi basta tubig yan. Talagang nakalagay yan sa tapayan na yun ay gagamitin lamang sa paghuhugas ng kamay. Yung dami ng tubig na ilalagay sa iyong kamay, merong measurement yan. 1/2 itlog ang dami lamang ng tubig. At paano sila naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain? Yung kanilang kamay ay nakaganyan. Kukuha sila ng tubig, ilalagay sa itaas ng kanilang mga daliri para tumulo hanggang dito sa kanilang braso. Pagkatapos na mabasa yung kanilang dalawang kamay, ang gagawin, yung kanang kamay tutuyuin yung kaliwang kamay. At yung kaliwang kamay tutuyuin yung kanang kamay. Pag matuyo na yaan, kanila na bang ibababa yung kanilang kamay, kukuha uli ng tubig, pababa naman mula sa kanilang palad, patungo sa dulo ng kanilang mga daliri. Pagkatapos silang gawin yun, saka pa lamang sila kakain. Tandaan natin, ginagawa nila yaan tuwing sila ay kakain. Bakit? Para maging malinis ang kanilang mga kamay at hindi mapasukan ng kadumihan. Hindi sila nakikipag-usap sa mga Hudyo o hindi Hudyo, sa mga Hentil. Kasi ang tingin nila yung mga Hentil, maraming grupo ng tao, sapagkat sila ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Hindi sila pwedeng lumapit sa mga taong may karamdaman o taong nag-aagaw buhay. Bakit? Sila ay magiging marumi, at kapag sila ay marumi,
sila ay hindi makapapasok sa loob ng templo. Kaya naalala po ninyo yung kwento ni Jesus tungkol sa Good Samaritan, na nung nakita ng isang guro o ng isang rabay, ng isang levita, ng isang pari, yung nag-aago buhay, lumihis ng daan. Bakit? Hindi para makaiwas sa responsibilidad, sapagkat kapag kanilang nilapitan yun, sila ay magiging marumi at hindi pwedeng pumasok at mag-alay sa loob ng templo. Ganoon kahalaga sa mga Hudyo ang kalinisan, pero doon nagkaroon ng problema. Puro regulasyon na walan ng relasyon. Puro regulasyon na walan ng relasyon. Alam natin mga kapatid, kapag puro regulasyon, pwedeng masira ang relasyon. Pero hindi pwedeng relasyon na walang regulasyon. Bakit? Kasi yung regulasyon din ang nagpapatibay sa anumang relasyon. Kaya nga sa ating unang pagbasa, pinapaalaala doon na kailangan unawain bakit ibinigay ng Panginoon ang utos sa mga tao. Hindi lang basta sundin, unawain. Sapagkat yung Diyos natin, kahit nung lumang tipan, ay gustong magkaroon ng relasyon sa atin. Kaya nga merong mga batas, panatiliing malinis ang isip, ang kalooban, ang puso, para diyan mismo makapanahan ang tao. Pero sa ating ebanghelyo mga kapatid, agad-agad, binalikan ni Jesus ang mga eskriba at pariseyo na sa kanyang mga alagad ay bumabatikos. At ano ang kanyang ginamit? Yung salita ni Propeta Isaías na talagang tumutugma sa ugali ng mga eskriba at pariseyo. Ang sabi ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y itinuturong utos ng Diyos. Alam po nyo, dalawa yung paratang ni Jesus laban sa mga eskriba at pariseyo. Ano yun? Una, mapagpaimbabaw, hypocrisy. Alam po nyo, yung salitang hipokrito o hipokrite sa wikang Griego, maganda naman talaga ang pinagmulan niyaan. Kasi ginagamit yaan ng mga actors. Kapag sinabi mong hipokrite, sumasagot ka halimbawa sa isang dula. Pero nagkaroon ng negative connotation yaan na ang naging kahulugan niyaan ay hindi na tumutugma yung iyong ipinapakita sa iyong kalooban. Kaya nga para kay Jesus, maganda ang panlabas, maganda ang pagtingin ng mga tao sa kanila, pero ano ang problema? Yung kanilang mga puso, yung kanilang mga kalooban ay kanilang nakakaligtaan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, muling binigyan diin ni Jesus na ang nagpaparumi sa mga tao ay hindi pumapasok sa kanyang bibig. Kasi maraming mga Hudyo ang hindi kumakain ng ilang mga bagay na ang tingin nila ay marumi. Kahit naman ngayon, di ba, merong ibang reliyon, ang tingin nila ay marumi, kaya hindi pwedeng kainin. Pero ano ang sinasabi diyan ni Jesus? Ang nagpaparumi sa tao ay yung nagmumula sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. At ang sabi diyan ni Jesus, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kalahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya at kalayhalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Siguro yan po yung unang paalaala sa atin, yung pagpapaimbabaw. Kasi baka maganda ang tingin sa atin ng ating kapwa, ang tingin ng iba tayo ay maayos, tayo ay malinis, tayo ay matuwid, tayo ay banal. Pero ang tanong ay, kamusta ba ang katayuan ng iyong puso? Kasi baka yung ating puso, meron tayong galit dyan. Baka sa ating puso, meron tayong inggit. Baka sa ating puso, ang tagal-tagal na meron tayong hangad balikan at higantihan yung ating kapwa na gumawa ng masama sa atin. Ano ang sinasabi ni Jesus? Hindi masama yung panlabas, pero huwag kakalimutan yung panloob.
Kasi mula sa loob, nagmumula ang lahat, at kapag maganda yung ating puso, yung ating loob, mararamdaman niyaan ng iyong pamilya. Mararamdaman niyaan ng ating kaibigan, ng ating kapwa. Yan ang unang hamon po ng ating ebanghelyo. Linisin muna yung loob. Kasi kapag malinis yung loob, susunod dyan yung panlabas. At kapag maganda yung ating panloob, mararamdaman niya ng ating pamilya at ng ating kapwa. Kung magandang ating pong tanungin, yung ating mga sarili, tayo ba ay nag-general cleaning na ng ating kalooban? Sabi nga nila, minsan kasi, kapag hinayaan nating matagal, madumi ang ating tahanan o ang isang bagay, magmamansya. Pati yung ating kalooban, nagmamansya. Kaya kapag ito ay nagmansya, napakahirap tanggalin. Naalala ko yung payo sa amin, Archbishop Sok Villegas, nung kami ay nag-retreat na mga makakaklase. Ang sabi niya sa amin, kayo'y 25 taon ng pari. Pero 3 bagay ang inyong huwag kakalimutan. Una, araw-araw magninisa. Pangalawa, araw-araw magdadasal ng breviary. At pangatlo, hanggang maaari, buwan-buwan, ay magkukumpisal. Kasi hindi dapat masanay na marumi ang inyong kalooban. Pero mga kapatid, yan ang paalaala sa atin. Baka may mga pakakataon, tanggap na natin na marumi yung kalooban basta malinis yung labas. Tanggap na natin minsan na hindi tumutugma yung nakikita ng ating kapwa sa nakikita ng Panginoon yung ating mga puso. Unang pagpapahayag ni Jesus ay yung mga skriba at pariseo, sila'y mapagpaimbabaw. Kasi lahat puro ibabaw, wala yung loob. Pero pangalawa, nahamon dyan ni Jesus o yung paratang ni Jesus, sila'y nagpapalit, substitution. Sapagkat ang sabi dyan ni Jesus ay pagpuri pangsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y itinuturo nilang utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod naman ninyo ay ang turo ng tao. Yung part na yun, tingin ko napakahalaga. No? Lalo na ang kanyang kausap ay skriba at pariseo. Bakit? Kasi ang tungkulin po ng skriba at pariseo, panatiliing tapat ang bayan ng Diyos sa mga utos na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Pero anong problema? Merong pagpapalit, substitution. Ang sabi ni Jesus, winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Parang sinasabi ni Jesus, naiba na. No, naiba na yung utos. Kasi ang inyong tinuturo ay hindi na yung utos ng Panginoon. Kasi yung utos ng Panginoon ay ano ang mabuti sa tao. Pero kapag pinalitan niya ng utos ng tao, ano lang ating iniisip? Yung gusto natin, yung magaang sa atin, yung maluwag sa atin. Kaya nga minsan kahit ito ay hindi tama, basta gusto natin, yan ang sinusunod natin. Yan ang pangalawang punto po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Kamusta ba tayo bilang magulang, bilang pinuno? Tayo ba ay talagang nagtuturo ng tama sa mga taong ipinagkatiwala sa atin? O baka may mga pakakataon tulad ng sinabi ni Jesus, merong substitution. Pinapalitan natin ng gusto natin, yung gusto ng Panginoon para sa atin. Alam po nyo, nung binabasa ko itong ating gospel, naalala ko na ako'y batang pari pa. Nangyari po ito dahil ako'y naka-assign sa Singgalong sa St. Anthony. At tuwing First Friday, nagimisa ako sa office mo ng aking tatay sa May Ongpin. Ako'y sumakay ng Tamaraw FX, papunta po ng Maynila. Pero nung nasa may area ng Manila City Hall, biglang nagpapara yung isang pasahero ng FX doon sa harap mismo ng City Hall. At nung ito ay pumara, biglang merong dumating na pulis at hinuhuli po yung driver. At ang sabi ng pulis sa driver, akin na ang lisensya mo. Ang sabi ng driver, sir, pasensya na po. Ang sabi ng pulis, akin na lisensya mo. Ang laki-laki nakalagay, no, loading at unloading. Talagang dyan ka pa nagbaba. Ang sabi niya, sir, pasensya na po. Ang sabi ng pulis, hindi, akin ang lisensya mo. Bawal yaan. Hindi tama yung ginawa mo. Ang sabi ng driver, sir, pasensya na po. Hindi ko po talaga kayo nakita. No? Nung narinig namin ito sa loob ng FX, lahat kami nagtawanan. Ang sabi ng pulis, ibig sabihin pala niyaan,
Palagi kayo nagbababa dito ng pasahero kapag ako'y wala dito. Mga kapatid, madaling sumuway, lalo na kapag walang nakakakita sa atin. Madaling magpanggap ng banal, lalo na kapag ating pag-uukulan ng pansin ay yung panlabas. Pero wag nating kalilimutan yung kalooban. Kasi ang tunay na kabanalan nagsisimula sa malinis na kalooban. Kaya yung ating kalooban ang babantayan natin. Kasi kailangan wag makapasok ang mga bagay, ang mga pag-iisip na pwedeng magparome sa atin. Meron akong nabasang panalangin ni St. Thomas Aquinas. At ang sabi niya ay, Lord, grant me a mind to know you, a heart to seek you, wisdom to find you, conduct pleasing to you, faithful perseverance in waiting for you, and hope of finally embracing you. Amen. Mga kapatid, ang lahat nagmumula sa kalooban. Pero tandaan natin, ang kalinisan ay hindi magiging tanda ng kabanalan kung wala namang pagsunod ng may pag-unawa at pag-ibig sa Diyos ng may katapatan. Amen.